Ang iba naman ay humanga sa lakas ng babae, kaso napansin ni Locke na magiging delikado kung mananatili pa sila roon kaya ipinaalam niya sa kanila na umalis na agad, alam nilang wala silang laban sa halimaw kaya sumunod sila ng walang pagtutol. Samantala ay lumabas si Locke at sumigaw sa babae, tinatanong kung kailangan ba nito ng tulong pero iginiit ng babae na kaya niyang talunin ang halimaw ng mag-isa, hindi niya kailangan ang tulong ni Locke dahil gusto niyang siya mismo ang makatapos sa laban. Nagpasya si Locke na huwag munang makialam subalit habang tumatagal ang labanan, wala pa ring malaking progreso si Sia kaya muli niya itong tinanong kung sigurado ba itong ayaw ng tulong, iginiit ni Sia na kaya niyang manalo pero napansin ni Locke na hindi na magtatagal ang espada nito. Tulad ng sinabi niya at ilang sandali lang ay nabasag ang espada ni Sia, dahil nasa tunay na panganib na ito at agad na kumilos si Locke at pinatay ang halimaw sa isang iglap sa pamamagitan ng paghati rito sa 4. Namangha si Sia sa lakas ni Locke at napagtanto niyang naging bastos siya rito kanina, kaya inayos niya ang kanyang tindig at formal na nagpakilala bilang anak ni Danton at ito ang pinuno ng Eastern Beast Tribe, pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Locke sa pagligtas sa kanyang buhay at tinanong kung sino ito. Buong pagmalaki na sinabi ni Locke na isa lamang siyang F-rank adventurer, hindi agad naniwala si Sia dahil imposibleng maging ganoon kalakas ang isang F-rank subalit inilabas ni Locke ang kanyang guild card bilang patunay. Nagtaka si Sia kung paano iyon posible dahil napakalakas nito para maging F-rank at ipinaliwanag naman ni Locke na mahaba ang kwento. Pagkatapos ay tinanong ni Locke kung ano ang ranggo ni Sia at iginiit nitong isa siyang B-rank, ngunit nang makita niya ang tunay na lakas ni Locke at nahiya siya dahil pinigilan pa niya itong tumulong kanina, binanggit ni Locke na wala itong dapat ikakahiya dahil alam niyang ginawa lamang iyon ni Sia dahil akala nito ay baguhang adventurer siya at ayaw nitong mapahamak siya. Batay sa alam nito noon ay tama lang ang naging desisyon niya, pagkatapos nito ay tinanong ni Locke si Sia tungkol sa mas malakas na halimaw na nasa mas malalim na bahagi ng kuweba, bahagyang natigilan si Sia nang marinig ang tanong. Naalala ni Locke na tinawag nito kanina ang Goblin Lord bilang isang tauhan lamang, kaya ibig sabihin ay may mas makapangyarihang nilalang pang naroon at gusto niya itong patayin at bagamat ang misyon niya ay lipulin lamang ang mga goblin, kung may halimaw na maaaring maging banta sa mga kalapit na nayon at gusto niyang tapusin na rin ito. Ipinaliwanag ni Sia na hindi magiging ganoon kadali ang laban dahil ang kalaban nila ay isang Vampire Lord. Naalala ni Locke ang alam niya tungkol sa mga Vampire Lord dahil sa napakataas nitong sigla at kakayahang magbago ng anyo, alam niyang magiging mahirap itong kalaban. Ngunit nagtaka siya kung bakit sinubukan pa rin ni Sia na labanan ito kahit alam nitong may Vampire Lord sa kuweba. Kitang-kita naman niyang hirap na hirap ito kahit laban pa lamang sa Goblin Lord at alam ni Sia na dehado siya, ngunit pinili pa rin niyang lumaban dahil ito ay isang laban na hindi niya maaaring talikuran. Hindi naman interesado si Locke sa mahabang kwento ng nakaraan ni Sia kaya balak na sana niyang tapusin ang usapan. Ngunit kusang ikinwento ni Sia ang kanyang pinagmulan at sinabi niyang ang kanilang pamilya ay nagmula sa mahabang angkan ng mga mangangaso ng bampira. Noon ay muntik na nilang mapuksa ang isang grupo ng mga bampira at isa na lamang ang natira, ngunit dahil nasugatan ang kanilang pinuno at napilitan silang umatras at nakatakas ang huling bampira, at ang huling vampirang iyon ang mismong Vampire Lord na nagtatago ngayon sa kuweba. Gusto niyang ibalik ang dangal ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng tuluyang pagpatay rito at dahil doon, tinanong ni Locke kung ano ang mangyayari kung siya bilang isang tagalabas na tutulong sa pagpatay sa Vampire Lord, akala niya ay hindi na maibabalik ni Sia ang dangal ng kanilang tribo kapag nangyari iyon. Ngunit sinabi ni Sia na hindi mahalaga kung sino ang papatay sa Vampire Lord, basta't tuluyan itong mamatay kaya pinapayagan siyang tumanggap ng tulong at pagkarinig nito, ibinigay ni Locke ang kanyang espada at sinabing gamitin muna ito dahil hindi makakalaban si Sia ng walang sandata. Nang tanungin siya kung ano ang gagamitin niya, binanggit ni Locke na huwag itong mag-alala dahil malakas pa rin siya kahit walang armas at noong una, inakala ni Sia na nagbiro lamang si Locke at gusto lang nitong siya ang makapatay sa Vampire Lord para sa karangalan ng kanilang tribo. Kaso napatunayan niyang totoo ang sinabi nito nang mapatay ni Locke ang bawat goblin na makasalubong nila sa isang suntok o isang sipa lamang, halos hindi makapaniwala si Sia sa lakas ni Locke, samantala ay naalala ni Locke ang mga panahong kasama pa niya ang kanyang mga kasamahan. Noon ay napakalakas ng mga ito kumpara sa kanya kaya ang nagagawa lamang niya ay suportahan sila gamit ang mahika mula sa likuran, ngunit matapos makipaglaban sa hukbo ng Demon King sa loob ng 10 taon,
napilitan siyang pag-aralan ang martial arts upang mabuhay. Kaya para sa kanya ay normal na lamang ang ganitong lakas at sa wakas ay narating nila ang silid ng Vampire Lord. Pagkakita sa kanila ay ngumisi ito at kinilala si Sia at sinabi nitong masyado itong nagmamalaki kung iniisip nitong kaya siyang talunin. Kahit ang ama nito ay nagawa lamang siyang magasgasan matapos ibuhos ang buong lakas nito kaya imposibleng may magawa si Sia laban sa kanya. Gayunpaman, nagpasalamat ang Vampire Lord dahil dinala ni Sia ang isang tao sa kanyang harapan at hindi yumapekto ang vampiric charm nito sa mga beastman, ngunit napakabisa nito laban sa mga tao kaya agad nitong ginamitan si Locke ng spell. Biglang nanlabo ang mga mata ni Locke at inakala ng Vampire Lord na napailalim na ito sa kanyang kontrol. Inutusan niya si Locke na lumapit at sumunod naman ito at habang papalapit si Locke, tinanong ng Vampire Lord si Sia kung gusto ba nitong mamatay sa kamay ni Locke o sa sarili niyang kamay. Ngunit bigla na lamang umatras si Locke at sinuntok ng malakas ang Vampire Lord sa mukha, nagkunwari lamang pala siyang naapektuhan ng spell upang makalapit at makapag-atake, hindi maintindihan ng Vampire Lord kung paano na-overcome ni Locke ang kanyang charm spell. Sinabi lamang ni Locke na likas na mataas ang kanyang resistensya sa mga debuff kaya hindi na siya nagulat na hindi ito umiepekto. Muling nabigla ang Vampire Lord dahil hindi ito makapaniwalang sapat ang likas na resistensya ni Locke upang mapigilan ang hypnosis ng isang Vampire Lord. Para kay Locke ay hindi nga karapat-dapat tawaging Vampire Lord ang kalaban dahil wala pa itong ipinakitang kahanga-hanga. Tapat lamang niyang sinabi ang kanyang iniisip ngunit labis itong ikinagagalit ng Vampire Lord kaya agad itong umatake. Casual lamang itong sinipal ni Locke at tumilapon ito sa pader, lalo pang nagalit ang Vampire Lord kaya gumamit ito ng mahika upang higupin ang buhay ni Locke, pero nakita iyon ni Locke kaya tumalon siya upang makaiwas at agad na gumamit ng super speed spell upang lumapit sa kalaban. Pagkalapit niya ay ginamit niya ang Drain Touch sa Vampire Lord at dahil dito, mabilis na nanghina ang halimaw hanggang sa matuyo ang katawan nito at halos hindi na makapagsalita at hindi makapaniwala ang Vampire Lord na natalo ito ng isang tao, kaya sinubukan nitong tumakas sa pamamagitan ng pagbabago bilang isang grupo ng mga paniki. Ngunit hindi pumayag si Sia na makatakas pa ito sa pangalawang pagkakataon at agad siyang sumugod at hinati sa dalawa ang Vampire Lord, dahil sa espesyal na kapangyarihan ng espada ng Demon Lord ay hindi na ito nakapag-regenerate at tuluyan itong naging abo. Matapos mapatay ang Vampire Lord, nagpasalamat si Sia kay Locke sa pagpapahiram ng espada at ibinalik ito sa kanya at sinabi rin niyang may kakaiba siyang kapangyarihang naramdaman mula rito at tinanong si Locke kung alam ba nito kung ano iyon. Nagkunwari namang walang alam si Locke dahil ayaw niyang malaman ni Sia na dating pag-aari ng Demon Lord ang espadang iyon. Pagkatapos ay lumapit si Sia sa abo ng Vampire Lord at nagsimulang maghanap ng isang bagay, tinanong siya ni Locke kung ano ang hinahanap niya. Ipinaliwanag ni Sia na hinahanap niya ang cursed medallion na ibinagsak ng Vampire Lord, hindi alam ni Locke kung ano iyon dahil wala pa ang mga ganitong bagay 10 taon na ang nakalipas at ipinaliwanag ni Sia na maraming Vampire Lord ang may ganitong medallion sa loob ng kanilang katawan. Tuwing sumisipsip sila ng dugo o pumapatay ng tao, sumisipsip naman ng cursed energy ang medallion at bigla namang natawa ang bahagi ng ulo ng Vampire Lord na hindi pa tuluyang naging abo at sinabi nitong kahit natalo nila siya, hindi pa rin sila mamumuhay ng payapa dahil malapit nang mabuksan ng kapangyarihan ng medallion ang isang dimensional rift. Kapag nabuksan ang lagusan na iyon, napakaraming demonyo ang lalabas at sasakupan ang mundo sa pagbabalik ng kanilang Demon King at naalala ni Locke kung gaano kapanganib ang mga dimensional rift at 10 taon na ang nakalipas, nang unang salakayin ng Demon Lord ang mundo at nakipaglaban sila hanggang sa umatras ito papasok sa dimensional rift. Nasundan nila ito sa loob bago pa tuluyang magsara ang lagusan, posible ring makaalis sa Demon Dimension anumang oras dahil iyon ang paraan ng paggana ng dimensional rift. Ngunit hindi kailanman natuklasan ng sangkatauhan kung paano magbukas ng dimensional rift mula sa mundo ng mga tao, kaya naman hindi na nakabalik ang kanyang mga kasamahan upang tulungan si Locke sa loob ng maraming taon. Hindi natuwa si Locke sa ideya na muling magbubukas ang isang dimensional rift, kaya casual niyang hinati sa dalawa ang cursed medallion gamit ang espada ng Demon Lord at agad namang sinipsip ng espada ang lahat ng cursed energy nito, kaya wala nang mabubuksang dimensional rift anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi makapaniwala ang vampire sa kanyang nasaksihan pero sinabi ni Locke na kahit pa may mabuksang panibagong dimensional rift, wala nang demonyong lalabas dahil pinatay na niya silang lahat.
Labis na natakot ang vampire nang marinig iyon pero nang mapansin nitong mabuti ang espada ni Locke, saka lamang nito napagtanto na iyon ang espada ng Demon Lord at doon niya tuluyang naunawaan na si Locke pala ang Great Sage. Ayaw ni Locke na malaman iyon ni Sia, kaya agad niyang tinapos ang vampire bago pa ito makapagsalita muli at pagkatapos nito, sinubukan ni Locke na ilihis ang usapan sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin kay Sia dahil hinati niya ang cursed medallion. Binanggit naman ni Sia na ayos lang iyon, pero mas mahalaga para sa kanya ang narinig niyang pagtawag ng vampire kay Locke bilang Great Sage at habang iniisip niya ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ni Locke, kaya direkta niya itong tinanong kung siya nga ba talaga ang Great Sage. Noong una ay itinanggi ito ni Locke, ngunit wala rin siyang nagawa at napilitang aminin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nakiusap lamang siya kay Sia na ilihim ito dahil ayaw niyang malaman ng buong mundo na buhay pa siya. Nangako naman si Sia na hindi niya ito ipagsasabi kahit kanino at pagkatapos noon, bumalik silang dalawa sa guild upang iulat ang nangyari sa kanilang misyon at nagulat ang receptionist nang makita ang dami ng goblin cores na dala nila, pero ipinaliwanag nilang mas marami pala ang mga goblin kaysa sa inaasahan. Iniulat din nila sa guild ang tungkol sa Vampire Lord ngunit habang papaalis na sila, hiniling ni Sia kay Locke na sabihin din ng personal kay Goren ang nangyari at nagtaka si Locke kung bakit kailangan pa iyon gayong naiulat na nila ito sa guild. Ipinaliwanag ni Sia na baka masyado nang huli ang lahat kapag hinintay pa ng guild na beripikahin ang ulat bago ito makarating kay Goren. Naunawaan ni Locke ang kanyang punto kaya pagbalik niya sa tahanan ni Goren, ipinakita niya ang kalahati ng cursed medallion at ikinwento ang lahat ng nangyari. Nagawa ni Locke na pigilan ang pagbukas ng panibagong portal, ngunit nabanggit ng vampire ang tungkol sa isang dark god at posibleng senyales iyon ng panibagong pagsalakay, kaya kailangan nilang maghanda. Nagpasalamat si Goren sa impormasyong ibinigay ni Locke, sinabi niyang ipapasuri niya ang pinagmulan ng medallion dahil maaaring makatulong ito upang mas maintindihan nila ang mga dimensional rift. Samantala, gusto rin niyang pasalamatan si Locke sa pagprotekta sa mga baguhang adventurer at kung wala raw si Locke, malamang ay walang nakalabas na buhay sa kanila at sinabi ni Locke na hindi na siya kailangang pasalamatan at naghanda na siyang umalis. Ngunit nang buksan niya ang pinto nakita niya roon ang anak ni Goren na si Celes. Naisip ni Goren na magandang pagkakataon na iyon upang ipakilala si Locke sa kanyang anak, pero bago pa siya makapagsalita ay sumimangot si Celes at basta na lamang umalis. Nagtaka si Locke kung bakit ganoon ang naging kilos nito dahil mukhang ayaw talaga siya nito, ipinaliwanag naman ni Goren na malamang ay sa kanya nakatuon ang inis ni Celes dahil hindi niya ito pinapayagang maging isang adventurer. Alam niyang may kakayahan ang kanyang anak ngunit napakadelikado ng pagiging adventurer, kaya gusto muna niyang hintayin ang pag-uwi ng kanyang asawa mula sa biyahe upang mapag-usapan nila iyon bilang isang pamilya. Subalit dahil sa mga ikinilos ni Celes nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ni Goren ay baka magparehistro na lang ito bilang adventurer nang walang pahintulot at wala rin siyang magagawa para pigilan ito, dahil dito ay humingi siya ng pabor kay Locke. Hiniling niyang bantayan si Celes at siguraduhing hindi ito mapapahamak at pumayag naman si Locke, gayunpaman ay pakiramdam pa rin niya ay may dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Celes. Kinabukasan nalaman din niya ang dahilan at habang nag-aalmusal sila, biglang nagsalita si Celes at inakusahan si Locke na isa itong lihim na anak sa labas ng kanyang ama.